Sumagot na po itong si VP Sara Duterte kung saan ay, di ba, tinapyasan po ng mababang kapulungan ng Kongreso yung panukalang budget ng Office of the Vice President para po sa susunod na taon. At kasi may binabanggit ho doon dahil sa pagiging brat daw ni VP Sara at yung hindi niya pagsipot sa pagdinig, no, ng kanyang budget ay, di ba, sinabi po ni ML, Party List Representative si Congresswoman Laila De Lima, na bilang magulang daw, dapat na disiplinahin at swituhin itong OBP na kung saan ay tila pambabastos daw, no, at hindi nirespeto ang mababang kapulungan ng Kongreso dahil sila po ang dumidinig dito po sa taunang budget ng OBP. Yun ho ang sabi po ni Congressman De Lima. Kaya bilang pagdisiplina at parang pagkastigo dito po sa OBP ay dapat tapyasan ang pondo. Kasi 'di ba parang inihalin tulad kasi ni ni Congresswoman Laila De Lima sa magulang. Halimbawa, yung anak humihingi ng baon pero hindi maipaliwanag, bawasan mo. At parang galit pa raw magpaliwanag, mga kaubayan. So yan po ay pagiging brat at sutil na anak po ng ito hong Office of the Vice President. Pero ito na ho ang belta ni VP Sara Duterte. Ang sabi niya ho sa kanyang press con, hindi pwedeng disiplinahin ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Office of the Vice President. Bakit ho? Mga buaya kayo Kasi sabi po, yan po general perception ng taong bayan na ang House of Representatives ay mga buaya. Congressman De Lima, wala raw kang yung moral ascendancy para sabihin na disiplinahin itong OBP. Dahil sa mga buaya pala kayo dyan. Yun po ang perception. Panoorin po natin itong pahayag ni VP Sara Duterte bilang sagot dito po sa naging pagtapyas ng House of Representatives sa taunang budget po ng OBP at kung saan ay inihalin tulad pa sa pagiging magulang na dapat daw po ikastiguhin at talagang parusahan ito pong anak, yung OBP. Panoorin po ninyo itong pahayag ni VP Sara Duterte. Hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Laila De Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila. Sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, luka-luka, confidential funds, at brat. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin. No? Ayoko pag sinabi ko, then matuto sila, then makaisip sila ng bago. Wag na. Ayan po, napanood niyo po. At napakinggan itong pahayag ni VP Sara Duterte na ang sabi niya, at kanyang di-describe na ang mga miyembro po ng House of Representatives ay mga buaya. So, yun po ang sabi niya na parang yun po ang general perception, di po ba? Na kung saan ang mga kongresista di umano ay buaya. Perception lang naman ho ito.
at wala pong authority o moral ascendancy para disiplinahin ang Vice Presidente. Ano kaya magiging sagot rito ni Congresswoman Lela de Lima? So, nasoplakan ni VP Sara Duterte. At bukod ho dyan, talagang matagal na ho, noong Agosto pa ron ho, mga babayan, nung binabalangkas pa lang yung na budget na yan, sabi po ni VP Sara, talagang inaasahan niya na kakaltasan ho yan. Kaya ito parang gumawa lang ho ng mga kung ano-ano mga rason, etc. para kaltasan ho talaga yung budget ng OBP dahil sa ito po ay bahagi ng parang tila panggigipit sa kanyang opisina para hindi po makagalaw, mga kababayan, di po ba? At sabi ho ni VP Sara, wala namang pagbabago dyan sa House of Representatives Talagang yun po. Tapos yung naratibo, inisa-isa niya na ayan, yung pro-China, loko-loko, lokaret, tapos confidential funds, at ganyan din po yung sa, ito na nga, yung BRAT. So yan ho, lagi ho maririnig sa iba't ibang mga grupo na kaalyado po ng administrasyong ito. So sabi po ni VP Sara, kaya wala na ho. Hindi na ho, kumbaga sa wala na, hindi bibenta na yan sa publiko. Kayo ho, sa ating mga kababayan at siyempre sa ating mga suki, sa ating mga taga-subaybay dito po sa channel at yung mga bago lang po, subscribe na po kayo, yung mga bago lang po sa ating channel. Ano po masasabi niyo rito? At na kung saan ay wala pong karapatan ang House of Representatives na pangaralan ang Office of the Vice President, si VP Sara, na tumino kayo. Kasi kaya binawasan ng budget. Dahil mga buaya raw po yung mga kongresista, di umano. Base po yan sa perception po ng publiko. Kayo po, ano masasabi nyo? Magbigay na po kayo ng komentaryo dito po sa ating channel para mas mailabas nyo kung ano masasabi nyo rito. Okay, so yan lang ho mga kababayan at abangan natin kung sa Senado ay kakaltasan po ng mga senador itong panukalang budget ng Office of the Vice President para po sa susunod na taon. Kasi kung sa House ay kinaltasan, pwedeng sa Senate hindi. Tapos pasabay ka, pagtutugmain naman yan So pwedeng may maglalaban. Kasi alam niyo naman sa Senado, marami rin po kaalyado itong si VP Sara Duterte. At alam niyo, nilawin ko lang yung pagbabawas po ng budget ng OVP. Hindi naman si VP Sara Duterte ang sinasaktan ho dyan Alam niyo ang tinatamaan ho dyan, yung mismong ating mga kababayan na talagang, alam niyo hindi po mapigilan na lumapit po sa mga tanggapan ng gobyerno, sa Office of the Vice President. Lalapit ho dyan, hihingin ng tulong, pinansyal, medical, legal, kung ano man, inihingi po. Pero kung wala po may bibigay ng OVP, sasabihin naman, yung mga congressman nyo, hindi nila, hindi nila in-approve yung aming budget, kinaltasan pa. So, hindi po masasaktan ho rito. Hindi nyo tatamaan ito pong si VP Sara Duterte. Kundi, ang talagang direktang tatamaan, yung taong bayan. Di po ba? Humingi ng tulong. Napakarami ho talaga. Lahat po ng ahensya pinupuntahan po ng ating mga kababayan Maging mga politiko, senador, kongresista, mayor, lahat po. Siyempre sa Vice President, may pumipila ho dyan. Pero, kung walang may bibigay sisisihin yung mga kongresista. Kaya, ang binabanggit ko lang ho rito mga kababayan, ay hindi po nila direktang nasasaktan ito pong si VP Sara Duterte, kundi ang taong bayan na mga humihingi po ng tulong at talagang lubhang nangangailangan po ng tulong pinansyal, medical, legal, at iba pa. Okay, so yan lang po mga kababayan. At sabi po, ulitin ko lang yung mga buaya, wala kayong karapatan, wala kayong na pangaralan at disiplinahin ang Office of the Vice President. Dahil mga buaya kayo, di umano. Ayon po yan sa persepsyon. Sabi po ni VP Sara Duterte. Maraming salamat. Uli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.